Amen. Yan, salamat sa Panginoon. Sa umagang ito at tayo'y muli magbabasa ng Bible sa aklat ng Juan, chapter 7. Kasi tapos na tayo nung nakaraan sa 6. Dito na tayo sa John, chapter 7. Nung nakaraan sa chapter 6, yun, madami siyang pamagat doon. Yung pagpapakain sa 5,000, lumakad si Jesus ibabaw ng tubig. Hinanap ng mga tao si Jesus. Si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Mga salita tungkol sa buhay na walang hanggan. Yun yung mga chapter 6. At ngayon naman, chapter 7, verse 1. Yan. Hindi sumampalataya kay Jesus ang kanyang mga kapatid, yung kanyang mga kapatid sa laman. Hindi sumampalataya sa kanya, tapos nagturo si Jesus sa pista ng mga tolda. Nagutos ang mga Pariseyo na dakpin si Jesus. Siya na nga, kaya ang Kristo yung pamagat. Tapos nagutos ang mga Pariseyo na dakpin si Jesus. Daloy ng tubig na nagbibigay buhay. Nagtalo-talo ang mga tao tungkol sa Kristo. Ang di paniniwala ng mga Pariseyo. Yun yung mga pamagat niya sa chapter 7. Kaya yun, dito tayo sa John chapter 7, verse 1. Verses 1 to 8 ba dyan, Brother Joshua? 9. Yan. Hindi sumampalataya kay Jesus ang kanyang mga kapatid. Pero bago yun, tayo muna yung mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa buhay at kalakasan na yung pinagkaloob sa amin. Panginoon, na kami narito, makikinig, magbabasa na yung banal na kasulatan. Nawa, Panginoon, patnubayan mo kami. Mangyari nawa ang iyong kalooban, Panginoon. Ikaw ang may taas. Ikaw lang ang maparangalan, Panginoon, maliban doon. Wala nang iba. Salamat. Ito pong lahat ng aming dalangin at samahan mo rin ang aming mga kapatid na wala pa rito, Panginoon, nawa, Panginoon, ay dalhin po ang kanilang pangyapa upang sama-sama kami, Panginoon, mag-aral, sumamba, maghandog at magpuri sa iyong dakilang pangalan. Ikaw lang ang aming tataas, maliban doon, wala nang iba. Nawa, maging makapangyarihan ang iyong mga salita na aming mababasa mula sa iyong banal na kasulatan. Purihin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yan. Hindi sumampalataya kay Jesus ang kanyang mga kapatid. Yun. Kasi nung time sa 6, yung pinakahuli niya, sinabi niya kung sino yung magkakanulo sa kanya. Sabi niya, sumagot si Jesus, hindi ba't ako ang, sabi niya sa 6, balik ka sa 6, ang ulit na sulat dito ang tinutukoy niya si Judas, 71. Yan. Anak ni Simon Iscariote sapagkat si Judas na kabilang sa 12 ang siyang magkakanulo sa kanya. Iyon yung pinakahuli niya. Na sinabi niya si Judas yung magkakanulo sa kanya. So dito naman sa 7, hindi sumampalataya kay Jesus ang kanyang mga kapatid. 1, pagkatapos ito'y nilibot ni Jesus. Tapos na yung mga senaryo noon. Ngayon, nasa 7 na. At ito na yung pangyayari ngayon. Pagkatapos nito'y nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo. Umayo siya sa nilibot ni Jesus ang Galilea, tapos iniwasan niya ang Judea. Bakit? Sabi rito dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Yan, kasi gustong patayin si Jesus Christ, kaya iniwasan niya yung panganib na maaaring mangyari sa kanya doon. Nalalapit na noon, yung time na yun, nalalapit na ang pista ng mga tolda. Isa sa mga pista ng mga Hudyo. Yung pista ng mga tolda, isa sa mga selebrasyon na pinagdiriwang ng mga Hudyo noong panahon. Okay? At malapit na yung mangyari. Kaya sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid. Kaya noong time na yun, na malapit na yung pista ng tolda, dahil selebrasyon, kasama yun, isa sa mga selebrasyon ng mga Hudyo yun, sabi ng mga kapatid niya, kasi nalalapit na yung pista ng mga tolda. Kaya sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, bakit hindi ka umalis dito
at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginawa mo. Well, sinabihan siya ng kanyang mga kapatid. Pero yung Judea kasi iniwasan niya eh. Di ba? Kasi gusto nga siyang patayin doon. Yan. Kaya sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya ay maging tanyag. So isip lang mga kapatid niya, gusto lang maging tanyag ni Jesus sa panahon. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan. Yan, parang sinasabihan niya nila si Jesus ng panahon. Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi nanalig sa kanya. Hindi rin nanalig yung mga kapatid niya, kagaya ng ibang mga tagasunod niya sa chapter 6 na nung nagpapakilala na siya, biglang isa-isang nag-alisan. Hindi naniniwala sa kanya na siya talaga ang Kristo. At bagaman talaga nagpapakilala na siya noong panahon na yun. At hindi naniniwala sa kanila kasi kay Jesus Christ. Kasi iba yung ini-expect nila na Kristo na darating. Okay? Pero sila Pedro, sabi ni Pedro, saan ba kami pupunta? Nasa iyo na ang katotohanan, sabi ni Pedro sa kanya. Kaya dito naman yung mga kapatid ni Jesus, kagaya rin ng mga tao, ng ibang mga tagasunod niya na hindi naniwala sa kanya. Hindi kayo, sumagot si Jesus, hindi pa ito tamang panahon. Sabi niya sa mga kapatid, hindi pa ito ang tamang panahon na pupunta kasi siya dapat doon, pinapupunta siya doon. Sabi ni Jesus, hindi pa ito ang tamang panahon. Sa inyo ay maaaring kahit anong panahon. Kasi tayo, marami tayong dahilan eh. Marami tayong naiisip. Kaya sa atin, parang kahit ano, pwede naman. May mga dahilan, sabi nga, may kasabihan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Kaya yun. Sa atin, gano'n ang kaisipan natin. Pero sabi ni Jesus kasi, hindi pa ito tamang panahon. Yan. Hindi kayo kapopuotan ng sanlibutan, ngunit ako'y kinapopuotan nila. Bakit? Sapagkat pinatotohanan kung pawang masasama ang mga gawa nito. Kaya tandaan natin ang mga taong nagagalit kay Jesus kasi pinapatotohanan niya yung mga maling ginagawa ng mga tao. At sa atin din naman ganoon. Kaya tayo, kuminsan maraming gagalit din sa atin kasi labag tayo sa kanilang paniniwala at nasasaktan sila doon. Ganun talaga. Kapag ang isang tao na nasasaktan, magagalit talaga sa iyo. Kaya yun. Kaya ganun din ang senaryo ng panahon sa sistema nila. Kaya sabi ni Jesus Christ, kinapuputan siya kasi pinatotohanan niya na masasama ang mga gawa nito. Pinaniliwanag niya yung mga gawang makasanlibutan na masama na ginagawa ng mga tao ng panahon. Kaya marami sa kanyang nagagalit. At itong mundo na ito talagang gano'n. Kapag inahayag mo ang mga kamalian ng mundong ito, talagang maraming magagalit o kontra sa iyo. Kaya kasi talaga naman, sino bang taong sabihan mo ng mali niya na matutuwa pa sa iyo? Siyempre may pride yan, magagalit yan sa iyo. Ganon din yun. Kayo na lamang ang pumunta sa pista, sabi niya. Kayo na lang pumunta sa pista. Hindi ako pupunta sapagkat hindi pa ito tamang panahon. Hindi siya pupunta kasi hindi pa nga naman yun yung tamang panahon, sabi ni Jesus. Pag sabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Yan, nagpaiwan si Jesus Christ sa Galilea. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta rin sa pista. Pagkaalis ng mga kapatid niya, lihim din na pumunta sa pista si Jesus Christ. Kaya naman talaga ang dapat mangyari. At ayun ang panahon para pumunta siya. Kasi sabi niya, hindi pa ito tamang panahon. Hinahanap siya roon ng mga Hudyo na saan kaya siya. Tanong nila. Kasi lagi naman na may naghahanap kay Jesus Christ ng panahon na yun. Lagi nilang sinusubaybayan at tinitignan. Pabulong na pinag-uusapan siya ng marami. Pero doon lang tayo sa 9, di ba? Pagkasabi ito, nagpaiwan siya sa Galilea. So, ibig sabihin, sa John chapter 7, 1-9, hindi sumampalataya kay Jesus yung mga kapatid niya. Hindi sila naniniwala na siya talaga yung Kristo din. Akala lang nila na si Jesus Christ na nagtataas lang ng kanyang sarili. Okay? Pero malinaw naman, sinasabi ni Jesus Christ palagi na hindi siya ang gumagawa ng mga bagay
na dapat niyang gawin ko. Hindi siya ang nasusunod sa kanyang sarili, kundi ang Ama ang kanyang sinusunod. Kaya yun, John chapter 7 verses 10 to, ano na yung pamagat doon? Nagturo si Jesus sa pista ng mga tolda. Yan, 10 to, anong verse yun? 24? Yan, 10 to 24. Kaya yun, pagkaalis ng kanyang mga kapatid, umalis na yung mga kapatid niya, pupunta na doon sa pista ng mga tolda. Kaya sumunod na rin si Jesus Christ doon. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta rin sa pista. Hinanap siya roon ng mga Hudyo, nasaan kaya siya? Tanong nila, pabulong na pinag-uusap-usapan ng marami. Siya ay mabuting tao, sabi ng iba. Sabi ng ilan, yung iba naniniwala sa kanya, yung iba naman hindi. Hindi, inililigaw niya ang mga tao, sabi naman ng iba. Ngunit walang nangahas na magsalita ng hayagan tungkol sa kanya dahil takot sa mga pinuno ng mga Hudyo, kasi takot silang magpag-usap, marinig ng mga pinuno. Nang kalagitnaan ng pista na pumasok si Jesus sa templo at nagsimula na namang magturo. So, sabihin, pumasok na naman siya sa kalagitnaan ng pista na yon. Nagtataka ang mga pinuno ng mga Hudyo at naitanong nila, saan kaya nakakuha ng karunungan ng taong ito? At ganyong hindi naman siya nakapag-aral, kaya doon pa lang, talagang meron na siyang kaalaman na hindi sa sarili niya. Sa totoo lang, kumbaga sa atin ngayon, sa totoo lang, kapag ikaw ay palaging talagang babad sa pagbabasa ng banal na kasulatan, pananalangin, kausap mo palagi ang Diyos, kahit hindi ka lang kapag-aral, talagang kakaiba ka pa kung manalita. Talagang malalim. Parang ganoon si Jesus Christ. Kaya hindi naman siya tao talaga na katawan tao lang siya. At yung ipinanganak pa siya, nasubaybayan siya ng mga kababayan niya na hindi naman talaga siya nakapag-aral. Pero nagtaka sila, bakit gano'n ang kanyang karunungan? Yan. Nagtaka ang mga pinuno ng mga Hudyo at naitanong saan kaya nakakuha ng karunungan taong ito, gayong hindi naman siya nakapag-aral. Kasi alam niya yung mga kautusan, alam niya, yung kautusan ni Moises, alam niya, nagtataka sila. Kaya sinabi ni Jesus, hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Yan. Kung talagang nais nino mong sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko'y mula nga sa Diyos. O kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Kaya kapag alam natin ang salita ng Diyos, mabiverify natin ang mga taong nagtuturo din ito na talagang sa Diyos. Kasi wala namang sasabihin niya kundi mga salita ng Diyos. Kaya sa atin hindi naman ganoon. Kaya kung may salita ng Diyos na itinuturo, alam natin na sa Diyos yun. Dahil iyon ay pinahayag ng Diyos sa buhay nila. Tanda natin yan. At kaya nga dapat tayong maging babad sa pagbasa ng Bible, pananalangin, yung ating relasyon sa Diyos lumalim para higit na maunawaan at malaman ang katotohanan talaga. Kaya yun, madaling malaman kasi yan kapag alam natin yung salita ng Diyos na siya nagtuturo. Kasi alam natin, yung tinuturo niya na nalalaman din natin at nalalaman mo na totoo nga o yun nga talaga ang salita ng Diyos. Kasi yung mga Hudyo na talagang nakapag-aral ng mga kautusan yan, lalo yung mga Pariseyo, pero nagtatak sila bakit may karunungan si Jesus kaya hindi naman siya nakapag-aral. Yun po yun. Kaya sa buhay natin, ganun din yun. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niyang kaisipan ay naghahangad ng sariling karnalan. Kasi si Jesus Christ, hindi naman yung sarili niya, kundi ang Diyos. Yung salita ng Diyos, yung pinangangaral. Ngunit ang taong naghahangad ng mapaparangalan, ang nagsugo sa kanya ay taong tapat at hindi sinungaling. Hindi ba ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Bakit wala ni isang man sa inyo ang tumutupad nito? Bakit nais ninyo akong patayin? Yan, kasi wala naman siya ginawang kasalanan. Bakit nga naman siya papatayin? Labag yun sa kautusan ni Moses. Okay? Sumagot ang mga tao, isa kang hangal, sino ba ang gusto mong pumatay sa iyo? Sumagot sa Jesus, isang bagay pa lamang ang ginawa ko, nagtataka na kayong lahat. Ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutuli, kahit na hindi ito nagmula sa kanya, kundi sa inyong mga ninuno, at ginawa ninyo ito kahit araw ng pamamahinga. Kung tinutuli ang isang sanggol na lalaki kahit araw ng pamamahinga para masunod ang utos ni Moises, bakit kayo nagagalit sa akin? Dahil sa nagpapagaling ako ng isang tao sa araw ng pamamahinga.
nga kayong humatol batay sa nakikita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat. So, ibig sabihin, dapat gawin yung nararapat. Kasi, pag bawal sa kanilang paniniwala, bawal kasi magtrabaho pag araw ng pamamahinga. Si Jesus Christ nagpagaling. Mabuti naman yun at nararapat. Kaya bakit sila nagagalit? Ayun sabi ni Jesus Christ sa kanila. Kaya yun, hindi sumampalataya yung mga kapatid niya. Tapos dito naman, kasi doon niya nagturo si Jesus sa pista ng tolda. Sabi niya, hindi siya pupunta ron, pero palihim siya pumunta doon at nagturo siya doon. At nakita ng mga tao doon, maging mga Hudyo, na talagang nagtaka sila, bakit may ganitong karunungan tao ito na hindi naman nakapag-aral. Yan. Okay. Ano pa? Siya na nga kaya ang Kristo. 24. Huwag na kayong humatol batay sa nakikita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat. Okay? Sinabi ng, tingnan nyo na lang yung nararapat, yung tama. Huwag kasi yung puro yung nakikita ang inyong hatulan. Tingnan nyo yung nararapat. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong nais nilang patayin? Haya, lantaran siyang nangangaral, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya na nga ang Kristo. Okay? Ngunit, yun, nagtataka na sa baka, ito na nga, parang gusto na nilang maniwala. Ngunit pagdating ng Kristo, ay wala nakakaalam kung saan siya nagmula. Subalit alam natin kung saan nagmula ang taong ito. Yan kasi kilala nila si Jesus, alam nila na anak ni Jose. Kaya habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sumigaw siya. Okay, talagang kilala niyo. Anong verse ba tayo? Kaya habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sumigaw siya. Ako ba'y talagang kilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat dapat pagtiwalaan ang nagsugo sa akin, hindi ninyo siya nakikilala. Okay. Hanggang saan ba yun? 20 po. 25. 35. 20. Ay, hanggang saan? Hanggang... Siya, langaki ang Kristo. 31. 31. Okay. Ngunit nakikilala ko siya sapagkat sa kanya ako nagmula. At siya ang nagsugo sa akin, nais siyang dakpin ng ibang naroroon, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa dumating ang tamang panahon. Marami sa mga tao na nalig sa kanya, ang sabi nila, pagparito ng Kristo makakagawa kaya siya ng mga himalang higit pa sa mga ginawa ng tao nito. Yung iba, hati. Ang kaisipan, naniniwala, yung iba, hindi. Yan. Pero si Jesus kasi hindi nagtuturo ng dahil sa kanya lang sarili. Kundi pinahayag niya ang pinahayag ng Ama, ng Diyos na kanyang kinikilala. Okay? O, yun. Hati yung mga paniniwala. Ito na kaya ang Kristo, sabi doon. Ngunit pagdating ng Kristo, sabi doon, baka kung may iba pang Kristo, kaya kayang gawin yung ginawa nitong mga himala. Kasi siyempre si Jesus Christ nagpapagaling. Kaya yung iba naniniwala. At saka yung karunungan niya, iba talaga. Hindi siya nakapag-aral, pero talagang yung salita ng Diyos alam niya, yung mga kautusan alam niya. Kaya yung iba naniniwala. Yung iba naman, na tao hindi duda. Okay? Sa kanila. Pero isa lang, dapat tayo sumampalataya sa Diyos. Hindi dapat sa nakikita natin. Kaya dito, pinakikita sa John chapter 7 na siya nakakaya ang Kristo, dapat magkaroon tayo ng konkretong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus na hindi tayo dapat nagbabase sa mga literal na bagay na nakikita natin, kundi dapat mabase tayo sa pananampalataya natin sa Diyos. Okay? 32. Nakarating sa mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus. Okay, ano yung mga to? Nag-utos ang mga Pariseo na dakpin si Jesus. Yun, dadakpin na siya. Nakarating sa mga Pariseo sa usapan ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya inutusan nila at ng mga pinunong pari ang ilang bantay sa templo upang dakpin si Jesus. Sinabi ni Jesus, makasama pa ninyo ako ng kaunting panahon kasi alam niya naman talaga na mangyayari. At babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita sapagkat hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Nag-usap-usap ang mga Hudyo, saan kaya pupunta ang tao ito? At hindi na raw natin siya makikita.
Pupunta kaya siya sa ating mga kababayang nasa lupain ng mga Grego upang magturo sa kanila? Ano kaya ang ibig niyang sabihin ng kanyang sabihing, hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita, at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko? Sa kahuli-hulihan, at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang Espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Sapagkat hindi pa napagkakaloon noon ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa muling nabubuhay at niluwalhati. Okay. Sinabi ng ilang makarinig sa Kanya, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Okay? Siya na nga ang Kristo, sabi naman ng iba. Ngunit, meron naman sumagot, maaari bang magmula sa Galilea ang Kristo? Hindi ba sinabi sa kasulatan na ang Kristo ay magmumula sa lipi ni David at ipinanganak sa Bethlehem na bayan ni David? Hindi naman kasi nila kilala si Jesus Christ kung saan siya nang galing at kung paano siya dumating. Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa Kanya. Sinurin na natin. Gusto ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang mga ahas na humuli sa Kanya. Nang bumalik ang mga bantay ng templo, tinanong sila ng mga punong pari at mga pariseo, bakit hindi ninyo siya dinala rito? Sagot sila, wala po kaming narinig na nagsalita ng tulad niya. Ibig sabihin, namangha, pati sila namangha. Pati ba kayo'y nalinlang na rin? Tanong ng mga pariseo, mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa Kanya? Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa Kanya, kaya sila ay mga sinumpa. Ayan, dahil hirap kapag punong-puno ng pride yung puso mo, mapagmataas, hirap para sa iyo ang maniwala. Lalo na sa kagaya ni Jesus Christ, na alam nila ang pinanggalingan. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, ang pariseyong nagsadya kay Jesus noong una, at siya ay nagtanong, hindi ba't labag sa aking kautusan na hatulan ng isang tao? Siya pala yung nagsabi nun, nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa. Sumagot sila, ikaw ba'y taga-Galilea rin? Saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang nagmumula sa Galilea. Pagkatapos ito, umuwi na ang lahat. Okay, yun. Hati yung mga tao ng panahon. Iba naniniwala, yung iba hindi. Ito ang mahalaga, dapat sa ating mga puso, talagang sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus. Dapat hindi natin tinitignan, binabasihan yung ating paniniwala sa ating mga nakikita. Dapat siya ipinahayag ng Diyos wala sa ating mga puso. Kasi iba doon, sa totoo lang, kitang-kita na rin nila, literal na talagang iba si Jesus Christ. Iba ang tinuturo niya ay talagang sa Diyos. Wala silang makitang mali. Wala silang makitang nilabag ni Jesus Christ. Kaya wala silang mapaparatang na dapat hatulan siya o hulihin man lang. Kaya kahit yung mga sinugo ng mga pinuno, hindi siya hinuli kasi wala silang maparatang eh. Wala silang masabi, wala silang makitang butas kay Jesus Christ. Kaya alangan silang hulihin siya noong panahon na yun. Pero gano'n pa man, maging yung mga kapatid niya, yung mga taong naroon, hindi lahat naniniwala. Sa buhay din natin ngayon, maraming mga tao hindi talaga naniniwala din kay Jesus. Bagamat kilala na natin si Jesus sa ating mga buhay, hindi talaga natin pinaniniwalaan. Parang ganito kasi nangyayari noon. Naniniwala tayo kay Jesus pero hindi naman natin sinasagawa yung itinuturo ni Jesus. Ganon din sila. Naniniwala sila sa Kristong darating ng panahon, pero yung sinasabi ni Kristo patungkol sa Kristong iniintay nilang darating, ay sinabi na ni Kristo, hindi naman nila din pinaniniwalaan. Di ba? At hindi rin nila ginagawa yung mga bagay na dapat nilang gawin na tagasunod ni Kristo dapat na inaabangan nila. Tinuturo lang nila pero hindi nila sinasabuhay yung mga turo na dapat na tinuturo nila. Ganon ang nangyari ng panahon, lalo na yung mga tagapagturo noon at ng mga taong naniniwala sa Kristong darating. Okay? Naniniwala silang may darating na Kristo, kaya lang hanggang paniniwala lang sila na may darating. Bakit? Hindi nakikita sa buhay nila talagang naghihintay sila sa Kristong darating. Yung paniniwalaan nila ang kautusan, hindi naman din nila sinusunod.
Kaya ganun din sa buhay natin ngayon. Naniniwala tayo kay Kristo na ipinangangaral, lalo na ngayon, kinikwento si Jesus Christ, napanood na natin sa mga TV, sa mga kwento ng ating mga ninuno, sa ating mga magulang, kilala din nila. Hanggang ngayon, hindi pa rin tayo naniniwala. Bakit? Kasi hindi natin ginagawa din yung itinuturo din ni Kristo na kinikilala natin. Kaya yun, ganun ang sistema ng panahon. Kaya napakalaga, kapag kilala natin si Kristo, sumampalataya tayo sa Kanya, sa paraan, sa pamamagitan ng pag-aksyon ng mga salita niya na sinasabi niya na itinuturo sa atin. Kaya yun, kagaya rin ng mga tao noon. Alam nila na may Kristong darating, alam nila na may kautusan, pero yung Kristo na yun, hinihintay nila at yung kautusan na nalalaman nila, hindi rin nila ginagawa. Okay? Patupad sila ng patupad, pero sila rin naman ay hindi gumagawa noon. Tayo, nawa, hindi rin maging kagaya nila. Na ngayon, naghihintay sa muling babalik na si Jesus at nakakarinig ng salita ni Jesus na dapat ngayon pa lang, habang tayo naghihintay sa Kanya, ginagawa na natin yung Kanyang mga salita. Para pagdating ng araw na yon, well done, my good and faithful servant. Hindi tayo matutulad na hindi maniniwala sa Kanya. Kasi ang katibayan na tayo naniniwala kay Jesus, yung sinusunod natin, yung mga sinasabi at tinuturo ni Jesus Christ. Alam po ba? Yun, dapat ganun tayo habang naghihintay. Yung ating mga pinangangaral, yung ating mga binabasa sa Bible, dapat ginagawa natin yun. Yung mga tinuturo niya, lalo na yung humility, kapakumbabaan. Kasi dito sa totoo lang, kaya natatakpan yung kanilang mga kaisipan dahil yung pride nasa kanilang mga puso. Hindi nila kayang tanggapin na si Jesus Christ ay hindi nakapag-aral pero kayang magturo ng mga ganong mga bagay na tutusin hindi pa nila naririnig kung kaninong mga tao. Kaya nagtataka sila, kanino nakakuha ng ganito, kaninong tao ito? Naging yung mga tagapagturo, hindi nila maarok yung sinasabi niya. At kaya dahil nakita nila na si Jesus Christ, anak lang ni Jose, anak lang ni Mary, hindi nila magawang paniwalaan kasi nasasaklawan ang kanilang pride. Ganyan tayo. Kaya sa ating paniniwala kay Jesus Christ, napakahalaga ng ating mga puso ay talagang ibibigay natin kapakumbabaan, tanggapin. Kasi napakasakit na salita ng Diyos, sa totoo lang eh. At hindi kayang tanggapin niya ng mga taong may pride sa puso. Backfire lang natin yung nagtuturo niya, kagaya ng panahon kay Jesus. Binabalik lang nila. Hindi ba yung Kristo ay ganito? Hindi ba ganito? May nabasa ka bang gano'n? Gano'n. Kaya nawa sa ating mga buhay, pag sinabi natin naniniwala tayo kay Kristo, habang tayo naghihintay sa Kanya, na pinaniniwalaan natin siya yung muling babalik, ginagawa na natin yung mga itinuturo niya. At hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga tinuturo. Nababasa na natin ito, ipinaliliwanag ng mga tagapagturo, na bagamat kung hindi tayo perfect, minsan hindi natin galang maunawaan, pero sa awat habang ng Panginoon, base sa ating mga personal na pag-aaral, lubusan natin naunawaan ito sa tulong at gabay ng banal na Espiritu na tinanggap natin sa ating mga buhay. Amen po ba? At nawa, ang lahat ng Kanyang mga salita, hilingin natin sa Diyos, yung Holy Spirit talaga ay puma sa atin. Hindaan natin yan, kasi hindi rin natin maintindihan yan kung wala sa atin ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ay talaga ibinibigay ng Diyos sa mga taong humihiling nito sa Kanya. Kasi kung hindi ka hihiling, hindi rin sa iyo mapapa sa iyo yan. Kaya mangyayari, ikaw pa rin maghahari sa puso mo. Pero kapag hiniling mo sa Diyos ito ng buong puso, humble, magpakumbaba ka lang, talagang papasukin mo siya sa puso mo, mararanasan mo yung pagkilos niya. Okay? Mararanasan mo yun. At mararamdaman mo sa buhay mo na talagang kumikilos ang Diyos sa iyo. Maintindihan mo Kanyang mga salita. Hindi lang yun. Unti-unti, hindi man instant, gradual, unti-unti, mararanasan mo na talagang may pagbabago na nagaganap sa buhay mo. Tandaan natin yung confession, hindi yan yung paghingi lang ng tawad. Yung confession na tinatawag, may pagbabago yan nagaganap sa buhay mo. Yun yung kaligtasan. Unti-unti, naghahari ang banal na Espiritu, binabago ka niyan. Binabago ka niyan. At ikaw nakakapag-desisyon na ng tama. Alam mo na yung tama at mali. Yan, hindi ka na padalos-dalos. Pag-desisyon ka man ng mali,
grabe yung sising mangyayari sa'yo. Grabe, sa loob mo talaga nagtatalo. Yung puso mo, yung damdamin mo talagang humihiyaw sa pagsisisi na tanging ikaw lang at Diyos ang nakakaalam. Pero kapag nakakaramdam ka, parang natutuwa ka pa sa ginagawa mo, hindi pagsisisi yun, hindi confession ang tawag doon. Okay? Kaya dapat yun, matutunan natin yung tamang pagkukonfess. Dapat talagang pagsusuko ng buhay yun na unti-unti kinalaunan ng buhay natin ay nababago. Upang nang sa ganun, mapaniwalaan natin si Jesus Christ. Kasi yun ang dahilan kung bakit hindi nila mapaniwalaan si Jesus Christ, yung pride sa puso nila. Nasasaklawan sila at hindi tuloy magawang bagamat ayan ay ebidensya. Ito na yung Kristong hinihintay nila, nagpapakilala na sa kanila, pero sarado pa rin yung kanilang mga isip, sarado pa rin yung kanilang mga paningin. Mas yung spiritual na paningin, sarado pa rin. Yung literal na paningin lang ang bukas. Mahilig sila sa mga bagay na material, literal. Yung ganito kasi yung Kristo darating tayo naman, kasi ganito yung buhay namin Ito lang siguro yung pinangungunahan natin, yung mabuti. Okay, yun ang kaibahan tandaan natin. Ng kautusan at ng spiritual pagsunod sa kautusan at pagsunod kay Jesus Christ, ang kaibahan kasi niya literal. Tayo sumasampalataya sa pagsunod natin kay Jesus. Tapos sa kautusan naman, yung mabuti tayo mismo ang gumagawa sa ating buhay. Dapat ang ginagawa natin sa pagsampalataya natin kay Jesus Christ, siya ang gagawa ng mabuti para sa atin sa pamamagitan ng banal na pagkatakot natin sa Kanya. Pero ang kaibahan niya, ginagawa natin sa pagsunod ng kautusan, tayo yung gumagawa ng sa palagay natin mabuti. Kaya yun ang mali. Alam kasi natin na tama at mali Ngayon tayo mismo ang gumagawa nun. Kaya ang dahilan, para ba ipapaniwalang ito sa mas mababaw, halimbawa lang, may isang bagay tayo na importanteng dapat gawin. Pero alam natin na meron tayong dapat gawin spiritual. Halimbawa lang, Sunday, ganito yun. Sunday, alam natin na meron tayong tungkulin sa Diyos. At meron tayong, sa palagay natin, mahalagang bagay na dapat gawin parte ng ating gawain sa iglesia. At nagkataon na mayroon namang bagay na dumating sa iyo na mahalaga din naman, literal. O halimbawa, trabaho. O sa palagay mong kikita ka ng malaki. Kaya mo namang gawa ng paraan. Pwede ka naman gumawa ng paraan para i-cancel yun. Dahil gusto mo din at nagmamadali ka sa mga bagay na mapasayo, mag-iisip ka na lang ng kabutihan sa isip mo. Ganito lang gagawin ko. Babawi na lang ako sa church. Maghahandog na lang ako ng ganito. Yun ang mali. Kasi hindi na tama yung pagsunod mo lang sa sarili mo yun. Ang tama ay dapat pakinggan mo yung tinig ng banal na espiritu na nasa sa iyo na dapat mong gawin yung bagay na tungkulin mo sa Diyos. Yun yun. Nawa, intindihan natin yun. Mahirap paliwanag. Mahirap paliwanag, mas maiintindihan natin yung pag talagang yung spiritual natin talaga bukas sa Panginoon. Ang kailangan natin gawin, huwag yung mabuti na iisip natin sa mas madaling pagpaliwanagan. Ang dapat natin gawin, yung mabuti na sinasabi ng Diyos na nakalagay sa Kanyang salita. Yun. Kaya yun yung kaibahan niya. Pagsunod sa kautusan at pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Pamumuhay sa laman at pamumuhay sa Espiritu. Sa pamumuhay sa laman, ginagawa mo yung mabuti gamit yung sarili mong alam, sarili mong kabutihan. Kasi tayo likas na mabuti. Kaya lang, tayo mismo ang gumagawa ng mabuti. Ay, ito, kailangan ganito. Ang gagawin ko, ganito. Pero hindi, dapat, ito ang sabi ng Diyos na dapat kong gawin. Okay? Iyon yung kaibahan niya. Pamumuhay sa laman, ikaw ang gumagawa ng mabuti na naiisip mo. Pamumuhay sa Espiritu, ginagawa mo yung mabuti na sinasabi sa iyo ng Diyos. Yun yung dalawang kaibahan niya. Yun yung magkaiba. Pamumuhay sa kautusan, pamumuhay sa Espiritu. Yun yun. Panahon ng Old Testament, panahon ng New Testament, yun yung pagkakaiba. Panahon ng Old Testament, ginagawa nila yung mabuti na alam nila na dapat nilang gawin. Na sila ang nakakaalam. Panahon ng
New Testament, dapat ginagawa ng mga tao ngayon yung sinasabi ni Jesus Christ na naguudyok sa buhay nila sa pamamagitan ng pag-ibig nila sa Kanya. Okay? Nawa, naintindihan natin yun. Parang pareho lang kung isipin mo, pero magkaiba yun. Kung uunawain mo lang. Nawa, buksan yung isip natin ukol doon at huwag natin gawin yung mga mabuti gamit yung sarili natin. Kasi bakit? Ano ba definition ng kasalanan? Pamumuhay sa sarili. Pamumuhay, ginagawa ang mabuti gamit ang sarili niyang kakayahan, gamit ang sarili niyang karunungan, gamit yung sarili niyang lakas. Okay? Yun ang kasalanan. At ang tawag diyan kapag ganyan ang ginagawa ng religyoso ang tao, religionist man. Okay? Religion. To tie our broken relationship to God, dinudugtong yung naputol na relasyon sa Diyos. At ikaw yung gumagawa nun. Hindi mo parte yun. Okay? Parte yun ni Jesus. Siya kasi ang magdudugtong ng relasyon sa Diyos. Hindi yung reliyon. Hindi ikaw. Okay? Kapag ikaw nagdugtong ng reliyon na yun, religyoso kang tao. Kaya dapat, papailala ang reliyon mo si Jesus Christ na tinanggap mo sa buhay mo, siya magdudugtong doon. Kasi hindi pwedeng madugtong yun ng ikaw lang. Hindi ka kaluluguran ng Diyos. Hindi tayo kaluluguran ng Diyos. Maidudugtong yun kapag nasa atin na yung damit, si Jesus Christ, yung damit na yun, tinanggap mo sa buhay mo. At siya ang titignan ng Diyos sa buhay mo, hindi na ikaw. Kaya nga sa Roma 12:1, iaalay mo yun sa Diyos yung buhay mo bilang banal na handog buhay at kaaya-aya sa Kanya. Ibig sabihin, pag inalay mo, ibinigay mo na yun. Hindi na muna pag-amay-ari yung buhay mo. Wala ka ng karapatan sa sarili mo. Kaya bakit ka, halimbawa, pagka inaway ka, bakit ka magagalit sa Kanya? Kapag ikaw yan, magagalit ka siya ng away sa iyo. Pero kapag inalay mo na sa Diyos yung buhay mo, bakit ka pa magagalit sa Kanya? Sa iyo ba yung buhay mo? Di ba hindi? Si Jesus kasi ganon. Hindi Kanya yung buhay niya sa Diyos. Kaya wala siyang ginawa kundi sundin yung kalooban ng Diyos. Kinalimutan niya yung sarili niya pagiging Diyos. Bagamat siya yung Diyos, di niya pinagpilitang mabuhay pantay ng Diyos. Namuhay siya parang alipin. Kinalimutan niya yung pagiging Diyos niya, hindi siya nabuhay sa Kanya. Kaya kapag sinasabihan siya ng masama ng mga tao ng panahon, hindi niya ginagantihan ng masama. Kasi hindi Kanya yung buhay niya. Kung Kanya, inaangkin niya yung sarili niya pag Diyos, parusahan niya na yun. Madali na yun. Ganun sa atin. Kaya nga, ang katibayan na namumuhay tayo sa buhay ni Jesus, meron tayong banal na espiritu. Ang katibayan niya, meron kang pag-ibig sa puso mo. Pantay ka sa lahat. Yan. Kaya lang, hirap gawin yan at hindi yan instant. Gradual yan. Kaya ang confession, ang pagsisisi, pagbabagong buhay yan, unti-unti. Dapat may nababago talaga sa iyo pag nagko-confess ka. Paghahari ng Diyos yun. Paggamit ng free will sa tama yun, pinaghahari mo si Jesus Christ sa buhay mo. Praying tulad mo. Amen po ba? Naintindihan bakit paano? Yan, tandaan natin yan ha. Kaya sa buhay natin, hindi na dapat tayo ang nabubuhay, yung katibayan na pinakikinggan natin yung tinig ng Diyos. Yan, kaya kapag ka may nagawa sa iyong di maganda sa palagay mo, hindi mo gagantihan yun. Okay? Hindi mo gagantihan ng masama ang masama. Sa halip, gagantihan mo ng mabuti ang masama. Kaya kasi Jesus Christ, pag binato ka ng bato, ano sabi? Batuhin mo ng tinapay. Pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Kasi gusto mo kang gaganti. Suklian mo lang mabuti. Hayaan mo yung gusto niya. Pakinggan niyo. Bakit kaya sa palagay niyo? May sinasabi yung kawikaan doon eh. Nakakalimutan ko lang anong chapter verse si Solomon. Kasi kung ano yung itinanim, yun ang aanihin. Okay? At ano pa? Ano sabi doon? Kapag kaginantihan mo kasi yung masama, sa totoo lang, hindi pa parusahan ng Diyos yun. Sa totoo lang. Kasi nasa Diyos ang paghihiganti. Lalo, mga lingkod tayo ng Diyos. Kapag ikaw na algabyado ng iba, hindi mo gugustuhan ng Diyos yun. Paparusahan ng Diyos yun. At kung gusto mo mangyaring maparusahan ng Diyos, hindi ko itinuturuan at sabihin ko rin salita ng Diyos. Hindi paparusahan ng Diyos yun pagka nagalit kayo sa Kanya. Kaya, ang dapat natin gawin, mahalin natin sila at ipanalangin. Kasi bibigay ng Diyos yung consequences na nararapat para sa kanila
bilang pagtutuwid sa mga mali nilang nagawa. Okay, sa kawikaan, nakalagay yan. Ewan ko, kaya yung hanapin, Brother Joshua. Sa kawikaan yan iba yung tamang termino ng word doon na ginamit? Ha? Familiar sa iyo? Nakalimutan ko nagkasala. Type, magkasala ba? O parusa, mag-type ka ng parusa kawikaan. Hanapin ko lang siya. Nandun yung kawikaan 7 ba yung nilagkakamali? Basta si Solomon ang sumulat noon, okay? Na kapag nagalit ka sa umaaway sa'yo, huwag kang maging mabuti. Huwag mong gantihan ang gumagawa sa iyo ng masama. Huwag mong gantihan ang gumagawa sa iyo ng masama. Iyon nakalagay doon. Kasi kapag ginantihan mo yon, hindi na paparusahan ng Diyos yun. Okay? Hindi na. Kasi dapat sa lahat ng pagkakataon sa Roma chapter 12, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo ito sa Diyos. Okay? Ang Diyos lang ang mahatol, hindi tayo. Nakita nyo sa kawikaan? Sa kawikaan yun. Hindi paparusahan ng Diyos yun kung nagalit ka sa taon umaapis sa'yo o nananakit sa'yo. Okay? Kaya yun, kung hindi natin makita sa bahay maubos oras natin. Pero sa kawikaan yun, mamaya re-review ko din, nakalimutan ko Kasi umano lang, sumagi lang sa isip ko. Kaya yun, bilang pagtutuwid ng Diyos, pero huwag natin hangarin, Lord, para sa uwaga, Lord, ipag-pray natin siya kasi mahirap ang Diyos ang magpaparusa, napakabigat. Kay David nga tignan nyo kay David yung nagsenso siya, libo-libong taong namatay noon na kababayan niya. Tandaan niyo yan. Libo-libong tao ang namatay. Marami na damay sa pagkakasala ni David. Ha? Ano sabi? Sige. Huwag mo ay nagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway niyang kanyang kapamakan. Kapag ginawa mo yun, magalit sa iyo si Yahweh at sila hindi na niya paparusahan. Yan. Kawikaan? 24:17. 24:17, bakalagay mo Sister Abigail. Kawikaan 24:17. Kaya sabi ni Jesus, mahalin mo ang iyong kaaway para maituwid siya ng Diyos. Tama po ba? Hindi para pangarapin mong mahirapan siya, kundi maisip niya na nagkamali siya at kinalaunan, suko din yung buhay niya sa Diyos. Malaman niya na may Diyos kasi sa mga taong nagkakasala, ang Diyos nila sarili nila Sarili natin. Hindi tayo nakikinig sa Diyos. Okay? Tandaan natin yun. Kawikaan 24:17. Ayun nga, tama. 24:7. Huwag mong ikabalak ang pagbagsak ng iyong kaaway. Kasi kung nag-aaway ka, huwag matutuwa pagka bumabagsak siya. Ang kanyang kapahamakan. Kasi huwag pangarapin yun na gantihan na lang siya. Kapag ginawa mo iyon, magagalit sa iyo si Yahweh at siya ay hindi na niya paparusahan. Ano ba? Huwag kang yun na, hindi na paparusahan. Okay? Hindi na siya paparusahan. Ngayon, huwag ka sa kanya magagalit para maituwid siya. Kaya nga, ang utos ng Diyos dalawa, mahalin mo ang Diyos ng sa lahat. At pag nagawa mong mahalin ng Diyos, natural, magagawa mong mahalin yung kapwa mo. Bakit? Kung mahal mo ang Diyos, ibig niyang lahat ay maligtas, mahalin mo yung kapwa mo. Pantay ka sa lahat. Okay? Kaya mo siyang tulungan kahit mabigat sa loob mo. Okay? Aalagaan mo siya. Susuportahan mo siya. Kakalingain mo siya. Kahit na masamang tao ka siya. Amen? Kaya, nawa, nalinawan tayo ng salita ng Diyos at may ukol natin ang ating buhay na nakikinig sa tinig ng banal na Espiritu na tinanggap natin sa ating mga buhay. Tandaan natin yan, kagaya ni Jesus Christ, hindi siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa niya, kundi sinusunod niya lang ang kalooban ng kanyang Ama sa langit. Tandaan natin, Matthew 7:21. Matthew 7:21. Napakahalaga nun na hindi dapat tayo gumawa ng mga bagay na dapat natin gawin. Ayan. Dapat yung kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Okay? Kaya nilarawan ni Jesus Christ yung mga gawaing ginawa niya
para ipamana natin sa atin, para maging malinaw na yung kaligtasan natin hindi dahil sa ating gawa. Naglilingkod ako sa iyo, Panginoon, hindi sa paglilingkod natin sa Diyos literal, okay? Na alam natin, kundi yung kalooban ng Diyos na nalalaman natin yung dapat natin ginagawa. Tandaan natin, ingat tayo. Hindi, nag-church ako kasi yun yung tama. Tayo nakakalam ng tama yung mag-church. Ay, maaga ako magsisimba kasi yun yung tama. Kailangan sa pagsisimba, maaga ka. Pero hanggang doon ka lang, yung puso mo hindi naman. Tama? Kasi alam mo tama yun, ikaw ang gumagawa. Ayun yung kaibahan ng pagsunod sa kautusan. Paano ng Old Testament at New Testament, ganoon ang nangyayari. Alam nila yung tama, pero sa loob ng puso nila, hindi nila talaga ginagawa yun ng may pananampalataya sa Diyos. Pagpapanggap lang, pagpapaimbaba, parang gano'n. Okay? Pakitang tao. Kaya ayaw ni Jesus kasi all-knowing God in Diyos eh. Alam niyo yung kaya maging bukal sa ating puso, dapat tumitira dyan si Jesus Christ, kaya nga may Holy Spirit. Kaya sabi rito, hindi pa pumupunta ang banal na Espiritu kasi buhay pa si Jesus. Okay? Andi dito pa siya sa mundo, kasama pa nila si Jesus. Pupunta ang Holy Spirit pag wala na siya, kasi yun yung magiging kasama nila si Jesus Christ eh. Na kasama nila hanggang sa katapusan ng panahon at si Jesus naman nandoon sa kanang trono ng Diyos at nagiging mediator. Nakatibayan naman yung banal na Espiritu ay nasa kanila, kagapin mo sila. Ganoon, nagiging abogado natin sa Ama. Okay po ba? Medyo naiunawaan ba? Halimbawa, church. Takot church kasi ang mga tao dapat naniniwala sa Diyos, dapat nagsisimba. Ginagawa mo yun dahil yun ang alam mo. Pamumuhay yun sa sarili. Okay? Aagahan mo si church kasi yun yung tama para ako mauuna doon. Tama naman yun. Naisip mo yun, tama. Ginawa mo yung tama. Tama. Pero tanong doon, sa ilalim ng puso mo, yung ba talaga ang gusto mong gawin? Ay, yung ba talaga yung pakay mo? Yung pagpunta ng church, nawa, meron akong matutunan, Lord. Kayo na po ang bahala sa akin, Lord. Hindi ako karapat-dapat, pero wala na akong pupuntahan, kagaya ni Pedro. Lord, wala na kaming ibang pupuntahan. Saan pa kami pupunta? Kayo na, nasa inyo na ang katotohanan. Dapat ganun tayo, kagaya ni Pedro. Sabi ni Jesus Christ sa kanila, kayo rin ba aalis din, kagaya ng mga hindi sumampalataya sa kanyang mga tagasunod niya doon na nag-alisan? Sabi ni Pedro, Panginoon, saan pa ba kami pupunta? Nasa inyo na ang katotohanan. Dapat ganun yung puso natin. Lord, saan pa ba ako pupunta? Sa inyo, magsasamba ako sa araw na ito. Lahat ng sa akin, i-offer ko sa iyo ang buhay ko. Okay? Hindi naman gusto ng Diyos, ibigay mo yung mga bagay na hindi mo kaya eh. Hindi ka naman hold upin sa church, hindi ka naman pipilitin magbigay ng pera dyan eh. Ang kailangan ng Diyos, ibigay mo yung puso mo. Kasi pag nasa iyo ang Diyos, sa puso mo yung Diyos, hindi mahirap sa iyo ibigay yung mga bagay na nasa iyo. Sa totoo lang. Pero kapag wala talaga yung Diyos sa puso mo, lahat ng mga bagay na binibigay mo, may ano dyan, may tabig, may hadlang. Lahat dyan may dahilan, may reklamo. Yun yung kaibahan ng pamumuhay sa laman, pamumuhay sa Espiritu. Pamumuhay sa kautusan, pamumuhay sa espiritual. Walang hadlang ka dapat dyan. Kasi sinusunod mo lang at masaya ka dahil kalooban ng Ama yun. Na nabubuhay sa'yo. Na gumagawa, hindi na ikaw, kundi si Jesus. Sipin mo, kung si Jesus yung gumagawa ng isang bagay, walang pagtutol yan. Walang pagtutol. Walang katiting na alinlangan yan. Okay? Kaya kahit na halimbawa, pagbibigay, kahit na hirap ka pa sa buhay sa buhay mo yan, talagang masayang-masaya ka pang mag-over yan. Higit pa sa iyong makakaya, kagaya ng mga tao sa Macedonia. Bakit? Si Kristo yung nabubuhay sa kanila eh. Hindi issue yung kahit mahirap ka. Pero kapag ka hindi talaga si Kristo ang nabubuhay sa buhay mo, halos hindi ka kikibo yan. Hindi ka kikibo. Kasi bakit? Ginagawa mo lang yung mabuti na alam mo eh. Nag-church lang ako kasi kailangan to eh. Ito yung maganda. Okay? Pero kapag si Jesus Christ ang nabubuhay, hindi issue lahat ng bagay. Tanangin mo sarili mo. Pag si Jesus Christ ang nasa sitwasyon ko na ito, ano kaya ang gagawin ko? Halimbawa, kung ikaw si Jesus Christ at nasa isang sitwasyon ka na alanganin, ano ang gagawin mo? Kung ikaw si Jesus Christ, sino sasagot? Gagawin niya
yung nararapat niyang gawin yung tama. Tama ba? Nang maluwag sa kanyang puso. Hindi napipilitan, kaya nga bukal sa loob at hindi napipilitan dahil yung kalooban ng Ama yun. Wala siyang ibang gagawin. Maging kamatayan naman sa krus. Tama po ba? Maging kamatayan niya sa krus. Hindi niya kasalanan ng iba. Tayo. Ba't ko gagawin yun? Hindi naman ako yun Wala lang akong nilalaman, hindi naman ako leader Tama? Member lang ako, bakit ako maipag-participate? Diba, minsan ganun tayo. Kasi bakit? Hindi ang Diyos ang nabubuhay sa atin, tayo pa rin. Okay ba? Nakukuha ba kahit paano yung kapaliwanagan? Yung pamumuhay sa espiritu, pamumuhay sa laman. Yung kaibahan kasi yung pinaniniwala natin, napunta tayo dun Kasi ito kasi yung paniniwala ng mga tao sa senaryo dito sa John 7. Yung iba naniniwala na talagang hindi sila tumitingin sa pinanggalingan ni Jesus Christ. Kundi naniniwala sila kasi walang sino mong tao makakagawa kundi pinananahanan ng Diyos yung buhay niya. Kaya iba naniniwala siya na ang Kristo dahil iba yung mga pinapakita niya at pinangangaral niya. Talagang nararamdaman nila sa puso nila na talagang totoo ang salita na yun at wala kang makikita ang pahit dahil salita ng Diyos yun, nakautusan na alam nila. Tama ba? Yung iba naman, alangan maniwala kasi naniniwala sila sa kautusan at dahil sa kanilang pride, sa kanilang mga natututunan, hindi nila kayang tanggapin yun ang aral sa kanila na wala namang pinag-aralan si Jesus Christ. Kaya ang hirap sa taong merong pride sa puso. Bakit? Ikaw gumagawa ng sarili mong kabutihan na alam mo Okay? Kaya ano yung dapat natin gawin? Humble, humility, tanggapin si Jesus Christ, ang banal na Espiritu sa ating buhay upang makapaghari siya sa atin. Okay? Tama po ba? Naiintindihan na natin yung kaibahan niya, yung pamumuhay sa laman, pamumuhay sa Espiritu, pamumuhay sinusunod ng kautusan, pamumuhay sinusunod si Jesus Christ. Naintindihan na po ba? Ayan, naintindihan natin Ang dami natin example. Ano pa ba? Pwede natin example. Brother Joshua, paano ba natin papaliwanag? Halimbawa, ikaw ang magpapaliwanag sa iba. Halimbawa lang, Joshua na dito. Pamumuhay sa laman, pamumuhay sa Espiritu. Yung kanina, agawa ka lang ng ibang illustration ba? Kasi kanina, illustration natin Medyo mahirap talaga paliwanag Parang the same lang kung tutuusin May kaiba lang talaga na mas malalim sa dalawa Lirawan si Brother Joseph pag-isip pero alam niya yun. Okay, ganito. Ulitin ko lang. Ay, hirap talaga yung paliwanag. Ako din talaga noon, hirap pag-isip. Paano kaya yun? Paano kayo papaliwanag? Ganito yan. Pamumuhay sa kautusan, ikaw ang gumagawa sa isip mo ng mabuti. Kasi alam mo naman talaga yung mabuti. Nakakain sila ewan na dahil ng bunga ng punong kahoy na nakakapagbigay kaalaman sa mabuti at masama. At tandaan natin, walang ginawang masama ang Diyos. Kaya literal na talagang mabuti ang tao. Okay po ba? Tama ba? Okay. Kaya lang, ang pamumuhay sa kautusan, ikaw ang gumagawa ng mabuti. Ang pamumuhay naman Espiritu, yung Diyos ang gumagawa ng mabuti para sa iyo. Huwag sabihin, ginagawa mo yung mabuti na, kasi ikaw gagawa niyan na meron kang banal na pagkatakot sa ating Panginoong Yesus. Okay? Hindi na ikaw. Halimbawa, church. Punta kang church, linggo. Alam mo na mabuti ang magsimba pag linggo. Kasi linggo yun sa Diyos talaga yun. Sisimba ka. Kaya lang yung puso mo, hindi pagsisimba yun nun. Hindi pagsasamba pala. Iba pala sa atin kasi tayo Christian Ang simba sa atin, samba Iba yung simba Simba, nandiyan ka lang, nakaupo, wala ka natutunan. Tama naman yung narinig ko sa reels. Iba yung simba, tsaka samba. Okay. Yun na lang. Pagsisimba. Okay? Pumunta ka lang sa church. Pero yung puso mo iba. At isip mo iba. Ang laman. Yun yung pamumuhay sa laman. Ginawa mo yung mabuti, nagsimba ka, kaya lang walang laman. Yun yung pamumuhay sa laman. Pamumuhay sinusunod yung kautosan. Tama ba? Yun yung buhay ng mga Pariseo. Yun yung buhay ng mga Hudyo. Alam nila na darating si Kristo
Pero nung dumating na si Kristo, hindi nila alam na si Kristo pala yun. Kasi hindi nila isinasabuhay yung sinasabi ng kautusan. Yun yun. Kaya yung sinasabi ng kautusan tungkol kay Kristo eh. Kaya lang, hindi nila nilagay sa puso yung sinasabi ng kautusan. Hanggang sa isip lang nila. Hindi nila pinamuhay. Ginagawa lang nila yon, sila ang gumagawa. Okay? Sisimba ka, naisip mo, tama ang magsimba, utos ng Diyos yung magsimba, kaya gagawin ko yun. Kaya lang, walang laman yung puso mo. Wala ka na, kaya ang senaryo, walang nababago sa buhay mo. Wala ka natututunan. Kasi nagsimba ka lang. Okay? Ang pamumuhay sa spiritual, Lord, kagaya ni Peter, kagaya kanina, di ba? Panginoon, sabi ni Jesus, aalis din ba kayo kagaya nila? Panginoon, saan ba po kami pupunta? Nasa inyo ng katotohanan. Ang pamumuhay sa spiritual ganito, Lord, patawarin mo po ako. Sunday ngayon, mag-church ako dahil gusto kitang sambahin. Okay? Iyon ang laman ng puso mo. Puro si Jesus. Puro si Jesus sa isip mo. Puro si Jesus. Walang ahadlang sa'yo. Si Jesus lang ang laman mo. Walang iba. Okay? Iyon yung pamumuhay sa spiritual. At walang kahit sino man makakahadlang dyan. Okay? Kahit ano pa yung mga sagabal. Si Jesus lang naiisip mo, yun ang pamumuhay spiritual. Wala kang ibang hangad kundi makita si Jesus. Wala kang ibang hangad kundi sambahin si Jesus. Wala kang ibang hangad kundi handugan si Jesus. Kasi si Jesus lang ang laman ng isip at puso mo kahit hindi ka perfecto. Okay po ba? Yun ang pamumuhay sa espiritu. Pero kapag nagsimba ka lang, simba ko kasi linggo ngayon. Kailangan ko mag-church. Aagahan ko. Kailangan kasi maaga. Tapos, wala. Pagdating mo doon, wala. Wala. Paghandog mo, wala. Hindi ko sinabi walang handog kundi wala. Walang lahat talaga yung puso mo. Wala. Kaya yung mga taong namumuhay sa espiritu, maliit at malaking hinahandog niyan, grabe, napakalaking tingin ng Diyos yan sa puso niya. Kagaya ng yung babaeng balo nagbigay ng 2.50 set mo ngayon, di ba? Pinakamalaking handog. Tapos yung lalaki naman sa templong nananalangin, Lord, patawarin mo po ako. Hindi ako dapat ganun tayo. Pag nasa church. Okay? Yung puso natin ganoon. Yun ang pamumuhay sa espiritu. Hindi tayo perfecto. Walang perfecto. Hanggang nasa mundo tayo, hindi pwedeng hindi tayo magkasala. Pero, iba yung puso mo kapag ikaw ay namumuhay sa espiritu. Amen? At alam ng Diyos yun sa buhay mo. Wala kang ibang titignan kundi yung tingin ng Diyos sa'yo. Wala ka nang pakialam sa iba. Okay? Hindi ko sinabing wala akong pakialam sa iyo. Isnabin mo siya hindi. Kaya mabuti at masama na binabalik sa iyo ng tao, masaya ka pa rin at pinapalitan mo ito ng mabuti sa kanila. Bakit? Ulitin lang natin yung kawikaan. Kapag hinantihan mo yung gumagawa sa iyo ng masama, hindi na yung paparusahan ng Diyos. Kawikaan 24:17. Kaya kung gusto mong maituwid siya ng Diyos sa mali niyang mga ginawa, mahalin mo yung kaaway mo. Okay? Pag-pray mo siya, Lord, patawaran mo po siya, hindi niya alam yung kanyang ginagawa at pagpalain mo siya. Kasi bakit? Pag nagalit ka sa kanya, wala na. Quits na kayo. Hindi na siya paparusahan. Tama? Ngayon, pag pinag-pray mo siya, itutuwid siya ng Diyos, kikilos yung Diyos doon. Anak, nagkasala ka sa taong yun. Humingi ka ng tawad. At ayusin mo yung mga bagay na dapat ayusin sa inyo. Tama mo ba? Tandaan nyo na sa Kawikaan 24:17. Kaya sabi ni Jesus, kapag sinampal ka, bigyan mo yung kaliwa mo. Kasi kapag sinuntok mo siya, sinampal ka, patay na, wala na. Hindi na siya maitutuwid. Parang na siyang sinumpa. Tama? Yun ang nakakatakot doon. Kaya dapat pakitaan mo siya ng mabuti, mahalin mo siya, ipag-pray mo siya para makita ng Diyos siya sa puso mo na ikaw ay anak niya at yun, kikilos siya sa taong yun, babaguhin yung buhay niya. Okay? Ganun po yun. Kaya nawa, marami tayong natutunan sa oras na ito at masobra naman tayo sa oras. Kailangan natin 8:45 makapagsimula na. Okay? Tama ba? Ay, 9:45 makapagsimula na. Okay, ng ating pagpupuri. Kasi meron tayong komunyon. Wala pa yung iba nating kapatiran. Okay? Kaya yun. Meron ba kayong tanong? At tayo nasa John chapter 7 tayo sa mga nahuli. John chapter 7, yung iba kasi doon,
naniniwala kay Jesus Christ, maging yung mga kapatid niya hindi naniwala. Kasi tinitignan nila eh. Si Jesus Christ, kapatid nila eh. Alam niya yung ano nun eh. Kilala kita eh. O hindi ka talaga, okay? Ano pa, iba pa. Yung mga tao doon. Pero iba naniwala. At kahit sa buhay natin, kailangan natin sumampalataya at maniwala sa buhay natin ng totoo. Okay, para hindi tayo matulad sa iba na talaga ang paggawa lang ng mabuti ay pakita lang. Okay, dapat totoo talaga na ginagawa natin yung mabuti na ang Diyos ang nagtuturo sa atin. Okay, si Jesus Christ na nabubuhay sa atin. Amen? Yan, nawa. Naintindihan natin yung John 7. Okay, meron ba kayong tanong? Meron ba kayong tanong doon? Sa ating tinalakay sa John chapter 7, okay? Meron tayong bisita, yung dalawang poging kapatid ni Sister Rachel. Magkamukha sila eh. Okay, talaga siya. Wala siyang guwapo, mga mistisuhin. Okay? Okay, yan. Okay na, wala lang tanong. Alam nila, kalbaan lang pamumuhay sa laman at sa Espiritu, Old and New Testament. Ano ba? Okay, dapat tayo sumampalataya sa buhay natin kay Jesus Christ ng totoo sa puso natin. Okay? Okay, wala na, tayo manalangin. Lord, salamat po sa iyong banal na salita na aming napagbulay-bulay, Panginoon. Naway, maghari ka nawa, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, sa bawat oras, Panginoon, sa aming buhay, hindi namin maunawaan. O Lord, ipaunawa mo po ang iyong salita at hindi lang dapat namin ito maunawahan, mabahagi din namin ito, Panginoon, dahil yun ang aming tungkulin na dapat gampalan sa iyo. Lahat kami, Panginoon. Lord, mangyari, maghari ka nawa sa lahat sa amin, Panginoon. Patubayan mo kami at gabayan sa susunod naming gawain. Aming mga kapatid na wala pa, Panginoon, nawa, Panginoon, ay makahabol sila at sama-sama kaming sumumba, magpurit, maghandog sa iyong dakilang pangalan. Purihin ka, sa iyo namin binabalik ang aming parangal at papuri, pasasalamat sa pangalan mo po, na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Praise ang ating Panginoong Jesus. Yan. Sige, pwede na tayo magkape. Tapos, 9:45, pwede tayo magsimula. Amen.